Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa Exodus 6 na po tayo. Ang bilis natin, no? Pero bago tayo mag-start, kung ano ang nilalaman ng ating Exodus chapter 6, ito yung nag-pray si Moses kay Lord at tinawag ng Diyos si Moses. Okay? So let us pray po. Let us feel the presence of the Lord para malubos natin yung pangunawa, makuha natin yung pangunawa ng Exodus 6. Heavenly Father, thank you for never forgetting us during difficulty times. When we feel weak, discouraged, or afraid, remind us that your promises are true. Remind that your promises are true. Strengthen our faith and help us trust your perfect timing. Let us out of every hardship and guide our family with your love and protection. Amen. So, ngayon po ang ating pag-aaralan, ang share ko po sa inyo, ang nilalaman nga po ng Exodus chapter 6. God is faithful to His promises, even when people feel hopeless. God assured Moses that He would rescue the Israelites from slavery in Egypt. He reminded them that He is the Lord who made a covenant with Abraham, Jacob, and Isaac, and He would never forget His people. So, even though the Israelites were suffering and losing hope, God already had a plan for their freedom. One beautiful part is when God repeatedly says that I will bring you out, I will free you, I will redeem you, I will take you as my people. This shows God deep love, protection, and commitment to His people. So napakatapat po ng Panginoon sa atin. Lahat naman po ng sinasabi niya sa kanyang banal na Biblia, yun po ay talagang nangyari. Dahil nga po mayroon siyang covenant sa ating mga ama, ancestors, kay Abraham, kay Jacob, si Isaac, na kahit kailan ay hindi sila pababayaan. Inilabas po sila sa Egypt na tunay po talagang ginawa silang slave doon. At patuloy silang, ang mga Israelites ay patuloy na nanalangin sa Panginoon. Kaya narinig po ng Panginoon ang kanilang pagdaing, pag-iyak. Kaya tinawag po niya si Moses para po siya po ang gagawa ng dapat na gagawin ng Panginoon, but si Lord po ang mag-feed sa kanya kung ano po ang dapat gawin. Lahat po ng miracle na dapat gawain ay binigay po, itinuro po kay Moses. Ginamit po siya ng Panginoon para po mailabas po ang mga Israelites sa Egypt. Yan po, bumababa po yung aking mic. Kaya taas po natin. Yan. Sabi nga po ng Panginoon, God is faithful to His promises even when people feel hopeless. Kahit na po takot na sila, hirap na sila, sinabi rin po sa kanila ng Panginoon, you have nothing to worry, I will never forsake you. Yan po ang pangako ng Panginoon. So, dito po sa Exodus 6, talaga naman po na ang Panginoon natin ay parating nasa ating kasama po natin at hindi po niya tayo pinababayaan. God hears our suffering. Even when life becomes heavy and painful, God sees and hears our cries. The Israelites suffered for many years but God never forgot them. Hindi sila kinalimutan ng Panginoon. Kaya nga po dinidinig sila lahat, kaya nga po pinapunta si Moses at si Aaron. Delays do not mean God abandoned us. Sometimes prayers are not answered immediately, but God is still working behind the scenes.
His timing is always perfect. Kaya huwag po tayo matakot. Darating at darating sa tamang oras, sa tamang panahon, ang ating mga prayers kay Lord. Katulad po niyang ginawa niya sa mga Israelites. Faith can become weak during hardships. Kuminsan nalulumo tayo, nawawalan tayo ng pag-asa sa ating buhay. Pero dapat po mag-remain tayo ng magkaroon tayo ng strong faith na kahit may mga pagsubok, sabihin lang po natin God is with us and we have a big God. Walang dapat ikatakot ang tao, kasama natin ang Panginoon. Yan po yan. God uses imperfect people. Moses doubted himself and felt unqualified, yet God still chose him. God can use anyone who is willing to obey him. Kahit naman po sino, kapag willing naman po kayo na sumunod sa Panginoon, ay gagamitin din po kayo ng Panginoon. Katulad natin, simpleng buhay lang po tayo, pero may calling po tayo sa Panginoon. Kasi kung hindi po niya to calling, hindi po niya to ipangyayari. He will never make it happen kapag hindi po niya calling. God keep His promises. Parati po natin tatandaan na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya isabuhay po natin sa buhay natin, nakasama natin ang Panginoon. Paggising niya pa lamang po sa umaga, ang sabihin niyo lang po, pag dilat na mata, thank you Lord for another day dahil buhay pa po ako. Then, punta na kayo sa CR, then, magbasa na po kayo ng Biblia. Kausapin niyo po ang Panginoon. Kasi when you read the Bible, it means that you are talking with our God. Nakikipag-usap na po kayo sa Kanya. God wants a relationship with His people. Gusto po ng Panginoon, meron tayong relationship sa Kanya. God did not only want to rescue Israel from slavery, He wanted them to know Him personally as their Lord and Savior. Yan po ang gusto ng Panginoon sa atin. Bakit po natin hindi magawa yun? Buhay naman po talaga ang Diyos. Naranasan niyo pa na po ba yung nasa alapaap kayo? Kapag po kayo ay puspos ng banal na spirito? Ang sarap po ng pakiramdam. At alam niyo po yan kapag wala sa inyo ang Diyos. Mabigat ang buhay. Mahirap ang buhay. Pero pag nasa inyo ang Diyos, siya po ang magbubuhos sa inyo ng biyaya, pagpapala. Siya po ang lahat na magbibigay sa inyo na hindi nyo na po kinakailangan hanapin o tawagin. Darating at darating. Mag-promise lang po kayo na magbabasa kayo ng Bible everyday and you will talk to our God as if nandito po siya sa inyong tabi. Hindi po yung pagiging siraulo. Totoo po yun. Kasama natin ang Diyos. So much for that. So darating na po tayo sa 7. Exodus 7. To God be the glory. Sana po lahat ng pinag-aaralan natin dito ay maisabuhay natin. Thank you.